Maligayang pagdating sa A&M Movie Recap. Sa video ngayon, tatangkilikin natin ang isang war action na pelikula batay sa mga totoong pangyayari na pinamagatang Kesari. Kwento nagsisimula ang pelikula sa unang bahagi ng ika-19 na siglo. Sa tulong ng mga British, nabawi at naitatag ng India ang pamumuno ng Sikh sa rehiyon ng Northwestern na dating sinakop ng mga Afghan. Simula noon, ang mga Afghan ay naghahanap ng pagkakataon na bawiin ang lupain. Sa isang maliwanag na araw, ipinaliwanag ni Havildar Isher sa kanyang kapwa-sundalo ang estado ng politika at relasyon ng India sa Great Britain. Naputol ang pag-uusap ng utusan sila ng kanilang British officer na si Teniente Lawrence na umalis na tinapos ang kanilang patrol. Biglang narinig nila ang malakas na sigaw ng isang babae at ang napakaraming tribong sumisigaw mula sa malayo. Iyon ay ang mga Afghan at papatayin nila ang isang babae. Inutusan si Havildar na tumayo ngunit pinili niyang iligtas ang kawawang ginang. Inutusan ni Saejelat, ang pinuno ng grupo, ang kanyang mga tauhan na sumalakay ngunit ang mandirigmang Sikh ay nakikipaglaban. Nang sa huli ay nagawa nilang madaig siya, ang iba pang mga sundalong Sikh ay dumating upang iligtas siya na naging dahilan upang umatras ang mga Afghan. Nagmarcha pabalik sa Gulistan Fort ang mga nagpapatrulyang tropa. Nagulat si LT Lawrence sa kanyang senior officer, si Major Des, tungkol sa pagsuway ni Havildar. Ito ang nagtulak sa mayor na utusan ng isang sundalo na makipag-ugnayan kay LT Colonel Houghton na nakakulong sa kalapit na kuta ng Lockhart sa pamamagitan ng heliography. Inatake ng mga Afghan ang kuta ng walang babala at kumilos ang mga tagapagtanggol. Ang isang kaaway na sniper sa tabi ng puno ay namamahala upang patayin ang isang sundalong Sikh. Nakita ni Havildar ang isang lubad ng walang malinaw na pagbaril at ginamit ito upang magrepel pababa sa mga dingding. Nakapatay siya ng ilang kalaban na sundalo na naguhukay ng butas habang siya ay bumababa. Bagamat ang mga defender ay may advantage point sa ibabaw ng tore, ang sniper ay may malinaw na shot at nakapatay ng machine gunner. Samantala, nagtago si Havildar sa tent pagkatapos ay naghagis ng bomba sa mga Afghan na ikinamatay ng isang buong platen at ang pagsabog ay naging sanhi ng pagkahulog ng sniper mula sa puno. Pagkatapos ay sinasamantala ng matapang na Sikh ang kaguluhan at hinabol ang sniper. Nang maabutin niya, maraming Afghan ang lumabas at itinutok ang kanilang sandata kay Havildar. Sa kabutihang palad, dumating si Colonel Houghton at iba pang mga reinforcement. Naging dahilan upang umatras muli ang mga Afghan. Pagkatapos ng engkwentro, pinarusahan ni Colt Houghton si Havildar sa pamamagitan ng pagtatalaga sa kanya sa Fort Saragrahi na ang pangunahing tungkulin ay upang paganahin ang komunikasyon sa pagitan ng Gulistan at Lockhart. Ito ay kilala kung saan walang gaanong aksyon ang nangyayari. Habang lumalabas siya, pinahiya ni LT Lawrence si Havildar at pinilit na humingi ng tawad sa kanya. Tiniis ni Havildar ang kahihiyan, nilalamon ang kanyang pagmamataas at ginagawa ang sinabi sa kanya. Nang maglaon, tumungo si Havildar sa kanyang bagong assignment nang makaharap niya ang babaeng iniligtas niya kanina na pinangalanang Galwariel. Inalok siya nito ng ilang matamis at pagkatapos ng maikling pagpapalitan, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Habang nasa isang mabilis na pahinga, kinakausap niya ang kanyang sarili at naiisip na pinapagalitan siya ng kanyang asawa dahil sa paglilibang sa ibang babae. Pagkatapos ay isang flashback kung paano sila nagkakilala ng kanyang asawa, si Giovanni. Nakasalubong niya ito habang nakasakay sa kalisya ng kabayo. Noong panahong iyon, kasama niya ang ilang mga kaibigan at kaagad, ito ay pag-ibig sa unang tingin. Nang makababa sila ng kanyang mga kaibigan, iniwan niya ang kanyang dilaw na panyo. Isang araw, pagkatapos manalangin sa templo, hindi niya sinasadyang natapakan ng isang tumpok ng mga dahon. Nagiging sanhi ng pagkalat nito. Si Giovanni, nakatatapos ng maglinis sa bahaging iyon, ay mabilis na pinagsabihan sa kalat. Sa pagsisikap na makabawi, kinabukasan, ginulat ni Havildar si Giovanni sa pamamagitan ng paglilinis ng templo. Mula noon, nag-away ang dalawa at hindi nagtagal, nagpakasal. Sa kasalukuyan, dumating si Havildar sa kuta ng Saragari at ibinigay ang utos sa paglilipat sa corporal. Nang subukan niyang makipagkita sa mga lalaki, nakita niyang napakagulo ng mga sundalo na nakakulong doon. Nagsabang sila at marami ang hindi nakasuot ng maayos na uniforme. Kapag sila ay masyadong nakatutok sa kanilang libangan, pinaputok ni Havildar ang kanyang rifle upang makuha ang kanilang atensyon at pagkatapos ay pumila ang mga lalaki. Ang tagapagluto ng kuta, si Dad, ay nag-aalok kay Havildar ng isang tasa ng tubig ngunit tumanggi ang sarhento. Napakahusay ng 36th Sikh Regiment dahil walang gaanong nangyayari sa kuta. Para maipatupad ang disiplina sa mga lalaki, kailangan niyang parusahan ang mga ito para hindi na ito maulit. Inutusan niya silang makipagbuno sa isa't isa at bantayan sila ng tandang. Maaari lamang silang huminto hanggat hindi sinasabi ng tandang. Nang maglaon, narinig ni Havildar na kumakanta ang mga lalaki at nagpatuloy upang tingnan ito. Pagdating niya, nag-e-enjoy ang mga lalaki at tumigil sa pakikipagbuno. Nang tanungin kung bakit nila ginawa iyon, ipinaliwanag ng corporal na dahil nag-ingay ang mga tandang, nagluluto ng dodaldo. Ipinaliwanag pa niya na ang tandang ay humihiling na maluto. Tungkol naman sa parusa, inutusan ni Havildar ang mga tropa na huwag kumain ng isang linggo at pagbalik niya sa kanyang quarters, hindi niya maiwasang matawa sa walang katotohanang paliwanag. Dumaan ang mga araw ng mapayapa. Sinubukan ni Havildar na tingnan kung ano ang ginagawa ng kanyang mga tauhan. Tinukso niya ang isang sundalo na naglilinis ng ripple sa imbakan ng mga armas sa pamamagitan ng pabalik-balik. Pagkatapos ay ginulo ang ilan sa mga tropa sa kanilang kwartel na gumagawa ng kanilang sariling bagay. Samantala, may pagpupulong ang mga pinuno ng Afghan.
Noong nakaraan, ang mga tribo ay hiwalay na umaatake sa kanilang mga kaaway, at sa pagkakataong ito, sinubukan ni Saedula na hikayatin ang mga pinuno ng tribo na pagsamahin ang mga puwersa sa pag-aklas. Nag-alinlangan sila noong una dahil binayaran sila ng mga British upang hindi umatake, ngunit nag-alok si Saedula na doblehin ang pagbabayad at alisin ang hangganan. Napakaganda ng alok para sa mga pinuno ng tribo na ipasa, kaya pumayag silang magkaisa. Nang maglaon, narinig ni Have-Ildar na kumakanta ang mga lalaki at nagpatuloy upang tingnan ito. Pagdating niya, nag-e-enjoy ang mga lalaki at tumigil sa pakikipagbuno. Nang tanungin kung bakit nila ginawa iyon, ipinaliwanag ng corporal na dahil nag-ingay ang mga tandang, nagluluto ng dodaldo. Ipinaliwanag pa niya na ang tandang ay humihiling na maluto. Tungkol naman sa parusa, inutusan ni Have-Ildar ang mga tropa na huwag kumain ng 1 linggo, at pagbalik niya sa kanyang quarters, hindi niya maiwasang matawa sa walang katotohanang paliwanag. Dumaan ang mga araw ng mapayapa. Sinubukan ni Have-Ildar na tingnan kung ano ang ginagawa ng kanyang mga tauhan. Tinukso niya ang isang sundalo na naglilinis ng ripple sa imbakan ng mga armas sa pamamagitan ng pabalik-balik. Pagkatapos ay ginulo ang ilan sa mga tropa sa kanilang kwartel na gumagawa ng kanilang sariling bagay. Samantala, may pagpupulong ang mga pinuno ng Afghan. Noong nakaraan, ang mga tribo ay hiwalay na umaatake sa kanilang mga kaaway, at sa pagkakataong ito, sinubukan ni Saedula na hikayatin ang mga pinuno ng tribo na pagsamahin ang mga puwersa sa pag-aklas. Nag-alinlangan sila noong una dahil binayaran sila ng mga British upang hindi umatake, ngunit nag-alok si Saedula na doblehin ang pagbabayad at alisin ang hangganan. Napakaganda ng alok para sa mga pinuno ng tribo na ipasa, kaya pumayag silang magkaisa. Tinanong niya ang isang matanda kung bakit ang mga bata at matatanda ay gumagawa ng mahirap na trabaho. Sumagot ang mga lokal na dahil ang mga kabataan ay nasa digmaan, wala silang ibang pagpipilian kundi ang muling itayo ang mosque. Nang maglaon, hinarap ni Have-Ildar ang kanyang mga tropa at tinanong sila kung maaari silang tumulong sa muling pagtatayo ng mosque sa nayon sa ibaba. Walang sino mang kaluluwa ang nagboluntaryo. Kinabukasan, tumulong si Have-Ildar sa mga lokal na Afghan kapag naganap ang isang aksidente. Ang mga batang naglalaro ay natitisod sa isang kahoy na kinatatayuan, dahilan para matamba ang isang malaking haligi. Pinoprotektahan ni Have-Ildar ang bata at naghahanda para sa pinakamasama. Nang lumingon siya sa likod, naroon ang kanyang mga tauhan upang bawiin ang bigat at tumulong sa muling pagtatayo ng lugar ng pagsamba. Habang kumukuha ng litrato sa Fort Lockhart, napansin ni LT, Colonel Houghton ang isang papasok na hukbo at sinenyasan si Seregahi. Isang batang sundalo na nagngangalang Germak ang agad na nagsali ng mensahe at ipinaalam sa Have-Ildar na isang malaking hukbo ang papalapit. Mula sa kanilang anggulo, hindi nila makita ang mga paparating na puwersa ng kaaway, ngunit hindi nagtagal bago sila lumitaw. Libo-libo at libo-libong mga tropang Afghan ang lumitaw sa harapan mismo ng kanilang mga mata. Lumabas si Saedula mula sa karamihan at kinaladkad si Galwaria sa harapan at pinugutan siya ng ulo para makita ng lahat. Ipinaalam ni Have-Ildar sa kanyang mga tauhan na gumawa ng desisyon para sa kanilang sarili. Inutusan ng koronel ang 21 garrison na lalaki na abandonahin ang kuta at umatras dahil hindi makapagpadala ng mga reinforcements sina Lockhart at Guliston. Tinawanan ito ng mga sundalo. Tiniyak ni Have-Ildar sa kanyang mga tropa na mananatili siya at lalaban ngunit hindi para sa pera, tiyak na hindi para sa mga mapang-ipang British kundi para sa kanyang pagmamalaki bilang isang Sikh. Nakasuot siya ng saffron turban na sumisimbolo sa katapangan. Matapos magbigay ng isang masiglang pananalita upang mapataas ang moral ng kanyang mga tauhan, inilagay ni Have-Ildar ang karamihan sa mga sundalo sa tuktok ng kuta at inutusan ang 2 sundalo na maghintay sa tabi ng bangin. Sa kabila ng kanyang pinagmulang Afghan, si Daad ay nagboluntaryong lumaban sa 36th Sikh Regiment, ngunit binibigyan siya ni Have-Ildar ng mas marangal na gawain. Iyon ay para mabigyan ng tubig ang mga sugatang sundalo, kabilang ang mga sugatang sundalo mula sa panig ng kalaban. Nagsimula ang pag-atake makalipas ang ilang sandali at ang mga pinuno ng tribo ng Afghan ay sumenyas ng kaso. Libo-libong sundalo ng kaaway ang sumugod patungo sa kuta at sinalubong sila ng putok ng rifle. Ang kanilang mga kalaban ay dumarating mula sa lahat ng panig at nang sinubukan ng ilang mga Afghan na may mga bomba na eye backdoor ang mga tagapagtanggol, ang mga Sikh ay naghanda para sa kanila. Ang kilalang kaaway na sniper ay pumwesto sa pagitan ng isang rock crack. Nagawa niyang tamaan ng isang Sikh at natamba siya. Isang matapang na kaluluwa ang sumusubok na iligtas ang kanyang kasama ngunit nataman sa proseso. Sa kalaunan, sa tulong ni Have-Ildar, nagawa nilang makabalik sa loob ngunit namatay pa rin ang sundalo. Sa kabilang banda, si Germak, isang walang karanasan na sundalo, ay tumangging lumaban na nagsasabi na hindi siya nakapatay ng sinuman. Sa halip, binigyan siya ng ibang gawain, ay update ang iba pang mga kuta ng kanilang pag-unlad. Natigil ang matinding bakbakan ng sumenyas ang mga Afghan ng Parli. Dahil nakatanggap ng mensahe na darating ang mga reinforcements sa susunod na araw, kailangan ni Have-Ildar na maghintay hanggang doon. Ang mga pinuno ng tribo ay lumapit sa mga pader at sinasamantala ng mandirigmang Sikh ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagtigil. Hinihiling ng mga Afghan ang kanilang pagsuko, ngunit bago sila makapagpatuloy, sumenyas si Have-Ildar na huminto. Pagkatapos ay tumakbo si Daad patungo sa mga nasugatang kalaban upang mag-alok sa kanila ng tubig. Hindi humanga sa kanyang mga kalokohan, ibinuhos ni Saedula ang tubig sa lupa. Ngunit hindi alam ng mga Sikh na hindi lamang sila ang gumagamit ng parley upang maantala. Nagpadala ang mga Afghan ng 2 lalaki na may dalang mga bomba upang umakyat sa bangin at itanim ang mga bomba sa ilalim ng ilong ng kaaway. Kapag nasa posisyon na sila, sumenyas sila sa kanilang mga kakampi.
Bago matapos ang parley, ibinalik ni Havildar ang dalawang nahuli na Afghan. Nang makabalik sila, tinanggal ng ilang tropang Afghan ang belo na naging sanhi ng pag-alab nito at inihayag na may mga bomba silang nakatali sa kanilang mga katawan. At wala pang isang minuto, isang malaking pagsabog ang pumatay ng maraming Afghans. Ipinagdiriwang ng mga Sikh ang tagumpay ng kanilang pakana. Ang mga Afghan ay naglunsad ng isa pang alon ng pag-atake at pinamamahalaang maabot ang mga tarangkahan. Samantala, patuloy na pinipili ng sniper ang mga tagapagtanggol isa-isa. Walang malinaw na shot si Havildar dahil sa layo at posisyon ng kalaban. Mabilis na nag-iisip, nag-improvise siya sa pamamagitan ng paglakip ng isang monoscope sa kanyang rifle na nagbibigay sa kanya ng isang kalamangan. Ini-snipe niya ang sniper ng kaaway, hinayla ang gatilyo, at natamon. 5 sa mga nagtatanggol na sundalo ay naubusan ng bala at nagpasyang buksan ang gate at makisali sa laban ng suntukan. Nagawa nilang tapusin ang maraming umatake, ngunit sinalubong sila ng ulan ng mga bala bago sila makaatres. Nagawa ng isang sundalo na isara ang mga tarangkahan at gumapang patungo sa kanyang kalaro, ngunit hindi nagtagal ay nalagutan na siya ng hininga. Sa hapon, napakababa ng bala nila at patuloy na sumusulong ang walang katapusang alon ng mga kalaban. Ang kaaway ay nagtatambak ng daan-daang bangkay sa ilalim ng pader upang gamitin ito bilang isang plataporma. Ang isang Afghan ay maaaring makalampas sa bakod at saksakin ng isang pagod na sundalong Sikh. Isinakripisyo ng isa pa ang sarili sa pamamagitan ng pagtalon sa pader na kinaladkad kasama ang dalawang kaaway. Isa-isang lumalabas ang kaaway mula sa mga pader at dahan-daang lumiliit ang mga Sikh sa bilang. Ang masaklap pa, ang bombang itinanim kanina ay sumabog na lumikha ng malaking butas sa dingding at pumatay ng maraming tagapagtanggol. 4 na lang ang natitira, kasama si Havildar. Utos niya na ibigay ang kanyang huling utos habang ginagawa niya ang kanyang huling paninindigan. Matapos tanggalin ang mga guhit sa kanyang uniforme at labanan ng mga Afghan gamit ang isang mainit na espada, naalala niya ang kanyang asawang si Giovanni sa huling pagkakataon bago siya sinaksak. Pinaslang ni Saidallah si Daad pagkatapos ay sinaksak ni Havildar habang sinusubukang tanggalin ang kanyang turban. Isang Afghan na pinuno ang humanga sa katapangan ng Havildar at inutusan ng kanyang mga tropa na huwag hawakan ang anumang turban ng Sikh. Si Gulbadsho, isa sa mga pinunong Afghan, ay humiling na sindihan ng poste ng senyales upang marinig ang naghihirap na sigaw ni Gurmak bilang isang aliw. Lumabas si Gurmak na nag-aapoy ang katawan habang sinusunog ng mga Afghan ang poste, ngunit sa halip na sumigaw sa sakit, sumigaw siya ng digmaan. Pagkatapos, nag-trigger siya ng granada na nagresulta sa isang malaking pagsabog. Nagtatapos ang pelikula sa ingay ng mga sigawan at umabot sa magkabilang kuta. Ang mga tropang Sikh ay sumigaw ng parehong sigaw ng digmaan. LT, Lawrence, sa kabilang banda, ay nagbibigay ng isang mabilis na pagpupugay bilang paggalang sa kagitingan ng mga nahulog. Ninakawan ng mga nabubuhay na Afghan ang kuta at sinunog ito sa lupa. Salamat sa panonood, mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito at upang matulungan ang channel na lumago.